landscaping tayo today. Ang sukat po ng property ay 5.5 hectare. Ayan, and then tabing provincial road po siya. Ayan, so napakalapad po ng kalsada dito. And then itong kabilang mga ka-farm lot, 5 hectare po yan pero nabili na po ano. Ayan, so ganda. Sa ngayon binabakuran po nila ng barbed wire. Napakaganda po ng place nito, overlooking. Bali ito po yung nabenta, and then ito po yung binibenta ngayon. Ayan. So halos same lang po sila ng kalupaan. Yun lang mga ka-farm lot, medyo madamo yung property kaya hindi natin ma-view kasi the reason why kaya po binibenta ng may-ari kasi hindi na po maasikaso ano. Ayan, so nyugan po ito, and then kalimitan pong tanim niya ay saging. And so marami siyang puno ng saging, din nyug. Ayan. And then I think ko mga ka-farm lot may creek po doon, di ko lang sure kasi may kawayan po. Paganto siya. Oo. Paganto, ilog, packet yun hanggang sa taas na yun. Okay, pero may pantayan. Pantayan wala. Okay. So yun mga ka-farm lot, bali bababa tayo dyan, and then may creek po dyan sa may kawayan, and then paahon po ulit ano, yung property. Ayan. So yung slope po nito, ayan, makikita nyo naman po yung pagka-slope nya. So hindi naman po ganun kataas, ano po. Ayan. So medyo banayad naman po ang pa-slope nito. Ayan. So sagingan, and then nyug, yun po yung kalimitan tanim nya. And so pwede po natin ang taniman ng lansones, rambutan, kakao, pwede rin. And so yun po yung mga pwede nating itanim sa property. Ito may bungo no, pwede na kaya yan? Tigas na yan. Tigas na, pwede na ano. And so ito po yung property mga ka-farm lot. Kasi ilang meters ang frontage, idol? Simula doon, siguro saka. Idol, saan ang hangganan? Tatanong po Diyan, natin yung hanggang frontage. Ay, mga 300. 250 meters more or less. Ayan. So napaka lawak po ng frontage ito mga ka-farm lot. And then ang kagandahan po dito, overlooking po itong property left and right, ano po. So dito ito po yung view mo. And then sa kabila naman, ito po yung view mo. Ayan. So napakaganda po nito kasi pagbaba mo ng property, pagbaba mo ng sasakyan mo, pagbaba mo sa kalsada, property mo na. So no need na po natin kumuha ng right of way para makapasok sa property, ano po. Ayan. So yan mga ka-farm lot, idea din para na pwede natin i-convert sa property. So pwede rin po natin bakuran ng barbed wire like po nito. Ayan. So binakuran po nila ng barbed wire, ano po. At pwede po ulit natin yung taniman. Sa ngayon wala lang po siyang gasino tanim pero pwede po natin taniman, ano po. May mga buyer po kasi minsan na ang gusto nila yung walang gasinong tanim, kumbaga sila na po mismo yung magtatanim sa property. Ayan. So maganda po ito mga ka-farm lot. Ayan. So checking po tayo sa papel. Ang sukat po nito ay 5.5 hectare mga ka-farm lot. And mga ka-farm lot, bali abot dyan pa siya sa may ibabaw na yan. Ayan. So napakaganda po nito. And then doon tayo galing kanina sa dulo na yan, ng barbed wire na yan. And then yung property po, pababa pa doon. So ang frontage po nito ay nasa 250 meters more or less mga ka-farm lot. Ayan. So ito naman po yung papasok sa property. Ayan, banayad naman po ito. Ano po? Ayan, ito po yung medyo slope niya. And then ito banayad na. May mga bagong tanim po siya ng nyog. Ayan, so marami din po itong bagong tanim ng nyog mga ka-farm lot. Ayan, ito po yung mga nyog niya. Sa ngayon, takaran pa po ano. Ayan, so matagal pa po natin mapapakinabangan. Pero ngayon, mapapakinabangan na. I mean po ay matagal pa yan bago i-clearing, ano po. Ayan, so yan, napakaganda po ano. Ito mga farm lot, so ito po yung part na pwede natin bahayan. Ayan, so papantayin lang po natin yan. So mataas lang po yung damo kaya hindi natin ma-view, ano po. Malawak po itong pantayin na to na pwede natin bahayan or tayuan ng rest house, ano po. Yun ang advantage ito mga ka-farm lot dito sa isang property na nabili. Kasi itong kabila na nabili, ay halos wala siyang frontage na pwede bahayan kasi halos po yan lahat ay slope. Yan, sumula doon sa may bakod na yon, but doon po yung property na nabili, ano po. So ang advantage po ng property na to na binebenta, may upland siya na pwede natin bahayan. Ayan, itong part na to malawak po yun mga ka-farm lot. So pwede po natin bahayan, ano. Ayan, and then dito po tayo rarampa pababa doon sa property. Yan sa baba may mga kawayan kung gusto po magtayo ng kubo, rest house. So no need na po natin bumili ng kawayan kasi may kawayan na po sa loob ng property. And so mga takaran pa po ano, and then dasik po ito mamunga ng mga ka-farm lot. Yan, ang dami niyang tanim na saging. Ganda. Saging pa to. So ito po yung slope mga ka-farm lot. And then bali ito po yung pwede nating kayurin para makapasok po yung 4 wheels sa baba. And so ito yung pwede nating gawa ng daan, ano. May puno din po siya ng langka.
Ano po? Saan? Ito, pwede rin itong bahayan eh. Oh, mas maganda to. Oo, upland. Ito lang ka pa rin mga ka-permlet. Ayan. So yan po yung mga dump truck na gumagawa ng kalsada kasi ito po ay binubutas. Bali ito po ay sakop ng Gumaka and then tatagos po ito ng Makalelon mga ka-permlet. So bali ito po yung magiging main road ng Gumaka to Makalelon. Ano po? Ayan. So binubutas po ito and then malawak po ito mga ka-permlet. Itong kalsada na to. Ayan. So maganda po itong property na to. Ayan. Ayun mga ka-permlet, bali ito po yung boundaries ng property abot dito sa may nyug na to. Ayan, ito po yung barangay road. And then ayan, so overlooking po ito mga ka-permlet. Ganda. So pupuntahan po natin yung part na pwede bahayan. And then pwede tayo ng rest house kasi pag tinayo nyo po ito ng bahay o rest house, pagising mo sa umaga, ito yung mabubungaran mong view mga ka-permlet. Ganda. Overlooking ano po. Ayan, so ito po yung part na pwede bahayan and then pwede po itong parkingan ng sasakyan mga ka-permlet. Ito po yung part na pwede bahayan, pwede nating pantayin or pwedeng ganito na rin kasi alos pantayin naman po ito dito, medyo madamo lang. Yan. So, yun mga ka-permlet, bali ito po yung upland niya na pwede natin bahayan ano po. So pag nandito ka mga ka-permlet, ito po yung view na makikita mo ano. Ito yung kalsada. And then ito po yung part na pwede bahayan. So napaka ganda mga ka-permlet. Ayan. Ganda ng view. Overlooking. Lalo na pag nandito ka nakapesto. Ayan. Ganda. So yung good thing ito mga ka-permlet, kung overlooking ang hanap mo, tamang-tama po ito kasi sa ngayon mahirap po makahanap ng overlooking na tabing kalsada. Makakita tayo ng overlooking pero may mga lakad po ano, pero ang kagandahan po nito malapit lang po ito sa kalsada at tabing kalsada siya and then malapit lang po ito sa town proper na national highway po ng Gumaka. Ayan, ganda. Ito may mga nyug pa rin po dito ano. Yan si Beslan. Sa source ng tubig mga ka-permlet, so may creek po dyan sa baba and then mababaw po ang level ng tubig dyan. So pwede po tayong mag-depth well. Ano po, ipapump lang natin dito sa taas. And then sa source naman po ng kuryente, may kuryente din po dyan mga ka-permlet. May poste po dyan ng kuryente sa baba. And so pwede po tayong mag-extension papunta dito sa property. Ayan, so ito po yung part na pwede nating parkingan ng sasakyan. So napakaganda po nito, overlooking mga ka-permlet.